Ay, may share lang pala ako sa inyo mga guys. Alam mo guys, kagabi, balita ko lang sa inyo no, wala pong halong bero. Ito po ay totoo talaga. Kasi pumunta kami kagabi doon sa sementeryo. Ano ba pizza kagabi? 31, di ba? October 31. Kasi yung anak ko may asawa, nagyaya kasi siya, gusto niya pumunta doon sa puntod ng luluboy niya. E di ngayon, pumunta naman kami doon. Sus ko, mga 8:30 na ng gabi. Ayan, pumunta kami doon. 8:30 na ng gabi. Kagabi pa lang, sariwang-sariwa. Ngayon, edi, naggawin na kami doon. Alam mo ba guys, first time ko po talagang na-experience yung may ganun pala talaga. Naniniwala na ako na mayroon talagang sinasabi nila na kaluluwa ba or ano ba yun. Kasi ganito yun, nagsindi na kami ng kandila doon sa puntod ng tiyo ko. Kasi doon nga, nagsindi na kami, kwento-kwentong ganun. Biglang may hangin. Biglang humangin. Ngayon guys, humangin na malamig. Ngayon, di nagtayuan yung dito kong park, ganyan hanggang papaa. Ngayon, di lang ako nagtubo sa mga anak ko. Parang biglang may dumaan dito sa may gilid ko na kaputi. Biglang may dumaan. Ngayon ang nangyayari guys, yung anak ko pala, yung asawa ng anak ko, nakakita na rin pala dito sa likuran ko. Ngayon, yung anak ko, siya rin pala, nakakita na, sabi niya. Parang akala daw nila aso lang na dumaan, ganun, aso na naka-white. Naka-white na ganyan. Ngayon, edi gawin na kami. Sige pa rin kami kwento-kwento. Hindi ko naman maisipan na tumakbo kasi kasama ko yung bunso ko, pati yung aking apo. Yung anak ng anak ko, ganun, si Ronel. Ngayon, guys, sabi ko, humangin, di ba humangin? Sabi ko, imbis na yung puntod ng tiyo ko, dito sa harapan ko, ang nangyari, dito nasa likuran ko yung puntod. Nasa likuran ko na yung puntod ng tiyo ko. Kaganyan na ako kasi baka mamaya biglang may doon sa likuran ko biglang gaganon. Hindi ko makita, kaya imbis na nagsindi ng kandila, nakatalikod na ako ng ganon. Ayan yung puntod ng tiyo ko dyan sa likod. Tapos ngayon, nakaganyan na ako. Panay ako flashlight. Hindi kasi ako nagdala ng cellphone, guys. Kasi, diba, galing lang muntika ng cellphone ko nawala. Kaya sabi ko, bago kami umalis, iwan ko yung cellphone ko, hindi ako magdadala. Baka kasi mawala na naman yung cellphone ko. Ngayon, wala kaming cellphone, flashlight lang ang dala ko, tsaka kandila, ganyan. Alam niyo po ba, guys, totoo pala talaga yung mayroon talagang mga nagpaparamdam, no? Kaya, re-respetuin talaga natin yung mga kaluluwa na nawawala or mga kaluluwa na hindi pa sila siguro ano man yun, basta panalangin na lang natin sila, no? Kasi, alam mo ba guys, hindi alam ng anak ko yung kanyang kumpare na nawala na pala 3 years ago. 3 years ago nang kinuha ni Lord. Hindi niya alam, hindi naman kasi siya nakipaglibing. Yung puntod pala ng kanyang kumpare, guys. Eh di ganito yun. Nag-flashlight kami kasi sabi ko, bahong pintura. Yung pinturang baho talaga. Sabi ko na lang, ang bahong pintura. Sabi ko na, binawi-bawi ko lang yung sarili para hindi tatakbo yung mga kasama ko. Siyempre, pag tumakbo, baka ano naman yung takbuhan. Kasi kami lang nagsindi doon sa medikuran, guys. Walang katao-tao. Yung style kasi ng puntod na yun, dulong-dulo. Baga sulok, walang ibang nagsindi. Mayroon man doon sa bungad, sa pinaka-bungad na. Kami yung pinakasulok. Ngayon, hindi tatakbok. Sana sila kung malaman nilang ganun. Sabi ko kasi, nagtayuan na yung balahibo ko, mga ganun-ganun. Tapos may amoy pintura ang pakot. Binawi ko na lang, sabi ko na lang, guys. Mga bagong pintura. Tapos light ako, mga bagong pintura yung tapat. Ganyan. Ay, naku, nung na-flashlightan ko ngayon sa taas, mga pang-4 o 5 palapag yata. Sabi ng asawa ng anak ko, ay, si RJ, yung yung kanyang kumpare ng anak ko, classmate nila nung high school.
na disgrasya, na gano'n, hindi ko na lang babanggitin, basta kinuha na siya ni Lord doon. 22 years old pa din siya ngayon. Kasi sabi ng anak ko, ay, si pare, ganyan. Ninong ng anak ko yan, ma, ganyan. Ay, Diyos ko. Ayun, nasabi ko, yun pala yung humangin kanina at saka yung may nakita akong puti. Ganyan, sabi naman ng anak ko, o, ako din ma, nakita akong puti. Ganun na kami doon sa may harapan ng punto. Sabi din ng asawa ng anak ko, ako din ma. Ganyan. Ngayon, parang sabi ko, imbis na manalangin po kami, nawala na sa isip namin kasi parang gusto ko nang tumakbo. Ngayon, edi sabi ng anak ko, ay sisindihan ko yung pari ko. Ayan, sinindihan niya. Ngayon, imbis na ganun yung mangyayari guys, imbis na takbo ka, hindi na lang ako nag-isip tumakbo. Kasi mamaya, baka yung anak, mga apo ko, tsaka yung anak ko, baka naman ay manakbo din. Yan guys, naniniwala na talaga ako na mayroon pala talagang ganun, no? First time na experience na ganun, na biglang may dumaan sa likod mo, tapos yung nakakaamoy ka ng hindi kakaibang amoy na ano, tapos tayuan na yung mga balahibo mo, yung mga ganun. Natawa ako kasi first time kong experience na ganun ang nangyayari kagabi, kasi ewan ko ba sa anak ko, naisipan niya na pumunta siya doon. Eh, naisip ko tuloy, siguro, yung nagparamdam, kasi hindi naman niya alam na nandun nakalibing sa tapat ng lulo niya, sa tapat ng tiyo ko na nandito nakalibing sa likuran ko nga yung doon kami pumunta kagabi na yun. Siguro siya yung nagparamdam na, uy pare, nandito ako sa harapan, dito ka pala, nandito ako sa harapan, no? Kaya naniniwala na talaga ako na mayroon talagang kaluluwa ang tao. Kaya sa mga hindi naniniwala, maniniwala na kayo. Diyos ko, basta hindi ko pagkagabi guys, hindi ako makatulog. Parang naiisip ko yung nangyayari. Kasi ganun nga, parang kakaiba yung nararamdaman ko gabi. Para akong, Diyos ko, naisip ko baka mamaya nasa likuran ko. Ay, Diyos ko. Kaya, sino po ba ang naka-experience ng mga ganong pangyayari? Kasi ako, first time kong na-experience kagabi. October 31, mga 8:30, 8:40 ng gabi yan. Naisipan kasi anak ko, ma, punta tayo doon kay lolo ko, ma. Lolo boy. Pumunta kami doon sa kay lolo boy. Ayan, pumunta kami, ayan. Ganda ng kwentuhan namin. Ayun naman pala, yung kanyang kumpare siguro yun. Yung pare niya nagpaparamdam na, ay pare, nandito ka. Andito lang ako sa tapat ng bahay, tapat ng puntod ng lolo mo. Meron ganun, no? Ayun, sobrang gulat namin. Sobrang gulat din ng asawa ng anak ko. Okay, classmate kasi daw nila yun. Classmate ng high school. O, diba? Sinong lubos maakalain na classmate niya nandyan sa tapat ng puntod ng lolo niya, na hindi naman namin lubos iniisip na andyan din pala nakalibing. Hindi rin naman kasi sila nakipaglibing. Hindi nila alam kung nandyan. Yan, diba? Tapos samang-tama, wala nang pang nakasindi. Sinindihan nila. Hindihan kagabi. Pagkatapos guys, pasensya. Sabi ko, pasensya na yung kanila ganyan palang. Tara na, uwi na tayo. Pagka-uwi, karapas akong labas. Diyos ko. Ay, nako guys, talaga, totoo pala talaga, no? Kaya, ako talaga, naniniwala talaga ako sa mga ganyan. Kailangan nating galangin ang mga kaluluwa. Kaya sa lahat ng mga namayapa, sa lahat ng mga kaluluwa, ay ating ipanalangin na patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala nung sila ay buhay pa. Tanggapin nawa sila ng Panginoon at patawarin ang kanilang mga nagawang kasalanan nung sila ay buhay pa. Patuloyan sila sa kanilang kamay ni Jesus at patawarin sa kanilang mga kasalanan. Yun lamang po guys. Maraming salamat. Share ko lang po yung mga karanasan ko kagabi. Hindi po ako nakatulog. Sobrang nervous. Dahil first time po akong nakaganon na pumunta sa ganong lugar na biglang may something. Tapos hindi lang yun yung mga naramdaman mo bang kakaiba. Kala ko sa TV lang mapanood yung mga horror.
Totoo pala talaga sa personal. Pag sa personal pa lang mangyayari, di mo ma-explain. Di mo ma-explain yung nararamdaman mo. Parang gusto mo na, yung paa mo parang gaganon tatakbo, parang gusto mo nang lumipad. Ay, ko. Yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow, like, and share. Thank you. Bye-bye.